What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, ang papanoorin naman po natin ngayon, no? Ito naman po yung time, no? So kung kanina, I'm pretty sure guys napanood niyo na po, no? Pinanood ko po yung Dungka, no? Napaka-solid no, napakaganda ng MP na 'yon. Ang solid, no? So ang ganda na ito guys kasi iba yung atake, no? So kanina medyo pansolidan yung atake, pang matindihan. Na this time guys, sobrang ano siya. Iba yung atake niya, no? Medyo hindi ko pa napakinggan guys, ha? Hindi ko pa napakinggan totally yung kanta. Pero baka ballad like siya or baka lagyan nila ng twist or what, no? And ayun nga, tulad ng sinabi ko rin kanina sa Dungka, pati yung audio po netong time, hindi ko po talaga napapakinggan, no? Although na alam natin, na-release na po siya, no? Pero hindi ko pa po siya pinapanood, no? And ayoko lang kasing to the point na, alam mo yun, panoorin ko siya na may daya. Gusto ko yung raw yung reaction ko. And ganun nga ang reaction video guys, no? Ganun ang reaction video. Kaya ka nga gumawa ng video is para makita yung reaction mo, no? So, anong klaseng reaction ang ipapakita mo? Pag halimbawa napanood mo na, no? Like, paano ka re-react? Like, syempre pag di ba lahat naman tayo pag napanood mo na, parang wala na. So, for me advice ko lang din sa iba, no? Although na may iba kasing mga gumagawa ng reaction video, talagang nanonood sila na inaaral, yung iba kasing atake ginagawa is inaaral na nila para meron po silang masabi, meron silang mabigay agad, no, ng mga mensahe, ng mga tips or mga reviews nila agad, no, di ba? Pero ako kasi guys, kung wala man ako mabigay na reviews agad or kung hindi man 100% ng detalye ng music video na bigay ko, edi okay lang kasi yun yung insights ko, yun yung nakita ko sa first napanood ko siya, first impression ko sa music video, di ba? So, ayun lang naman. Ayun lang masabi ko, kaya nga reaction video. So, okay guys, eto na, tulad ng kanina, lalagyan ko siya ng watermark or hindi ko alam kung anong klaseng edit gagawin ko, no, para pumunta tayo sa mismong music video po ng time, no. Lalagay ko na lang din yung link sa baba para i-stream natin yon. Syempre in respect po sa SB19, no. And i-release ko na lang sa mga susunod na araw siguro yung walang watermark nito, no. And then yung hindi yung mga cut and then mahina yung music vid, yung audio, no. Para alam niyo, para panood niyo rin na malino. So, okay guys. Handa na ako. Let's go. Let's watch this. Let's go! Ito na! I'm ready! Isang bagsakan to guys, ha. Hindi na ako mag-post dito na ganun. Pwede ko lang guys, ha. So long distance sila ng kanyang anak or di ko lang kung sino or anak niya. At nuturuan niya magluto. Okay.
Ay, shit, siya yung nagkakasakit. Oh God, siya yung nagkasakit. Uy, parang may na-imagine ako na hindi maganda. Hala. Wag naman sana. Sana may twist. Sana may twist. Gagi. God. Shit. Oh shit. What the hell, man? I'm sorry, guys. Naging emotional ako doon as in. Oh God. Oh God, SB19. Why? Oh my God. Hindi ko in-expect yun. So, nilibang nila tayo. Kumbaga, nilaro nila yung isip natin, guys. Yung sa umpisa, yung nanay, nakita nyo may gamot, may maintenance, and then, ina-expect natin, guys, na, correct me if I'm wrong, pero parang caregiver yung anak niya, no? Sa ibang bansa yata, or di ko alam kung saan man, no? Pero, makikita nyo rin, guys, na aware siya sa health niya, aware siya sa kung ano mga pwedeng gawin since, caregiver siya. Siyempre, alam mo yung mga pag-aalaga sa tamang health mo, pag-monitor na rin mo health. Pero, ayun yung pinakita nila sa umpisa, no? Pero, ang twist, hindi pala. Yun nga. Doon pa lang nakita ko, guys, nung nawala yung music. Tapos, napansin ko, guys, na, shit, mukhang may twist to. Sorry for the word, mukhang may twist to. Kasi, iba Para nag-iba yung moment, Alam mo yun, nakakainis kasi, hindi ba nakakainis? Grabe nakakainis. Alam mo yun, nakakalungkot, no? Kasi, alam mo yun, na-imagine ko yung sarili ko. Paano pag dumating nga yung ganung time, no? Hindi man sa akin mangyari na, pero paano yung sa, kunyari, sa parents ko or sa mahal ko sa buhay, no? Diba? Yung time natin, no? Diba? Doon ako nadala yung part na, yung closeness nila, tapos, siyempre, I think, dumating sila sa point na no choice kasi, is either kailangan habulin ng babae yung pangarap niya, which is yon, or kung ano man, like kunyari magtrabaho siya as caregiver and then magpatayo siya ng bahay kasi usually naman ang isang anak gusto nilang, ang goal nila is mapagpatayuan, maitayo nila ng sariling bahay yung magulang nila, kung ano man, ma-travel nila around the world yung magulang nila, 'di ba? May mga ganun, 'di ba, no? So nag-grind sila para doon. And yung mga ganong klaseng moment, guys, yun yung mga masabi ko talaga na napakadakila talaga ng mga ganong klaseng mga anak po talaga. Ako hindi ko alam sa sarili ko, pero I'm pretty sure, guys, may nagawa naman ako mabuti para sa aking parents, no? Like, tinapad ko yung kahilingan nila na makagraduate po ako, and then nag-give back ako sa kanila. Like, pag may achievements ako, hindi ko sila papasalamatan talaga, no?
And ayun, like kahit sa pagsasayaw, kahit sa pagba-vlog, lahat guys, nasapasalamatan ko sila, no. And minsan hindi man direct like ma, I love you, pa, I love you, hindi man direct na ganun. Pero kasi alam ko lahat naman tayo, mostly sa atin is parang naiilang sabihin sa kanila yan. Pero through my actions, like kunyari, bibilang ko si mama ng ganito. Like kunyari, ano bang reason na binilang ko kay mama? Yo, kami, binilan namin since si mama, lagi sumasakit likod niya pag nahiga, binilan namin siya ng magandang foam, and then yung unan na, alam mo yun, basta unan siya na para hindi malesen yung sakit ng likod niya. No? Yan, mga ganong klaseng bagay. Hindi kay Papa, binibilan namin ng, si Papa kasi mahilig magsuot niya ng mga lumang damit na talaga. So, binibilan namin mga bagong damit, mga ganyan, di ba? Although, hindi na sinusuot, mas prefer niya talaga yung mga lumang damit niya. Ganyan si Herpat eh. And, ayun, yun lang, yun. Sobrang nadala ako sa kantang to. Hindi ko alam guys kung paano ko dadalhin to. Parang gano'n kasi ako guys, pag meron ako isang kanta na sobrang nadala ako, and at the same time is parang hindi ko kinaya mga nangyari, no. Darating sa point po talaga na talagang all throughout the day, the week, and all throughout the whole month is talagang isipin ko siya, no. Pero maganda nun is talagang isipin ko siya, no. Like tatak sa akin, ay may ganito nga pala nangyari sa SB19 na music video na time. I think baka it's time din na gawin ko rin yung part ko as a son, as a human being, na kailangan pahalagahan natin yung mga bagay na nasayang natin, no? Na hindi natin alam na sayang na pala natin, no? Wow. Ang sakit sobra. Although na alam ko guys, it's just a music video and hindi naman pero don't get me wrong, may mga ganyan po talaga nangyayari. May mga ganyan pong nangyayari, no. So, hindi ko lang sinasabi guys na isang music video ay yung babae na yun pala is talagang pumanaw pala talaga, no. Hindi guys, no. Umaarte lang sila na. Pero syempre nire-relate nila yung sarili nila kasi hindi malabo guys na mayroong ganung nangyari. Trust me guys, 100% mayroon po talagang ganyang nangyari, no. So, ang sakit niyan. Sobrang sakit niyan. Sa part na magulang, sa part na mga mahal sa buhay nila, 'di ba? Ang sakit niyan dahil mabuti yung anak mo, mabuti yung kaibigan mo. And ginagawa niya lang yung part niya, pero alam mo 'yun, may mga unexpected things talaga na nangyayari na hindi na alam na mangyayari po talaga, no. So, ayun lang. Wow, grabe, napakaganda na itong music video na to. And then itong kantang to, yung time. Ayun yung sinasabi ko sa inyo guys, yung impact. Paano kung pinakinggan ko na po yung kanta nang hindi ko pa napapanood yung music video, no? I'm pretty sure guys, hindi ako magiging emotional na, mas as in, mararamdaman ko yung music, yung kanta, no? Mararamdaman ko mismo pinaka-ambience ng kanta, no? So, ayun lang sinasabi ko sa inyo, no? Ako guys, nag-analyze din ako ng mga sayaw, no? Pero gumagawa rin syempre ako ng mga reaction videos, no? Talagang mas gusto ko yung ganito, yung raw yung reaction ko, no. Guys, hindi naman ako artista para pekein ko yung aking luha. Hindi ko lang alam kung nakita niyo yung luha ko, pero hindi ako artista guys para lumuha. Hindi ko kayang lumuha guys. And I think this is the first time na lumuha ako ng ganun sa isang music video po talaga. As in, ngayon lang ako lumuha ng ganun sa isang, I think baka ito nga lang yung music video na lumuha talaga ako, no. Correct me if I'm wrong, no. Ito lang yata yung music video na yun. Wow. So ayan guys, salamat sa pagpapaiyak SB19. Hindi lang, salamat sa napakagandang message na binigay ng SB19, no? So doon po kasi talaga ang SB19 bumabawi, no? And doon din po talaga sila umaatake sa mga ganong klaseng bagay, no. Doon nila pinapakita yung SB19, no. Yung hindi sila gumagawa ng kanta na walang meaning, hindi sila gumagawa ng kanta na hindi nila matatouch yung mga puso ng mga manonood, no. Lagi makaka-relate talaga yung manonood, no. So that's what I like SB19, no. So ayun, advantage din nila kasi yung paggawa nila ng kanta is based din sa kanilang nararamdaman po talaga, no. So ayun. And I'm pretty sure guys, may mga naranasan silang mga heartaches na ganyan, no? Mga ganyang klaseng bagay, no? Hindi ko masasabi na
may pumanaw, pero syempre alam mo yun, yung heartaches na yun is nag-trigger and na-inspire sila gumawa ng ganong klaseng obra, no? So ayun, napaka-solid SB19. You're the best. Galing, ang galing. Shout out sa SB19. So yun lang guys, maraming salamat. So this is Boy the Ben signing out. Peace, Leslie.